Hello, hello, Gemini Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April manifestation and what to expect reading. So alamin po natin ang mga dapat mong asahan sa mga manifestations mo. Okay? So before we start, mga mahal kong Gemini, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Okay? So hintayin nyo po yan. Stay tuned for that. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman for today. Inhale and exhale. Your cards you have. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially yung mga patuloy pong sumusuporta every upload natin ng inyong libreng reading. Maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron po kayong the Queen of Swords. Okay, this month, Gemini, kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na mag-decide. No? Kailangan daw malinaw na sa isip mo kung ano talaga yung bagay na gusto mo at ano yung mga bagay na ayaw mo nang tahakin or gawin or isabuhay. Ano? Panahon nito para maging decisive ka, para magawa mo na yung gusto mo. Sabi rin dito, magsalita ka daw, no? Speak up for the things that you want. Kasi may mga bagay sa buhay na hindi naman talaga alam ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya kung hindi ka daw magkasalita, kung hindi ka daw iimik, no? Walang mangyayari, no? So make sure na you know what you want, you're fighting for what you want, and you are now letting go. Letting go of something na alam mong harang doon sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Panahon ito para maging palaban, decisive, bumangon, at kumilos. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Empress card. Meron kang binubuo ngayon. Meron kang kine-create. And you're manifesting na sana Lord makuha ko, sana Lord maibigay sa akin, sana Lord makuha ko na matapos ko, magawa ko, maging successful, ganyan. You're putting all of your best effort para dito. And at some point, you are questioning yourself kung kaya ko pa ba, magagawa ko ba, matatapos ko ba, no? So, meron ditong pagdududa sa iyong sarili. And your spirit guides are telling you, huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Okay? You're doing your best. Okay? Ginagawa mong kaya mo, ginagawa mo ang lahat mo, sapat na yon. Kaya huwag mong bugbugin ang sarili mo sa kaka-push or exert ng sobrang effort to the point na hindi mo na kaya. Okay? Always kang magtira ng energy for yourself, pamper yourself, take care of yourself, para kung ano man itong mga inaasikaso mo, mapangalagaan mo for a very long time. Kasi kung pagod ka na ngayon at saka naabuso mo ang katawan mo, paano mo pa ma-experience o ma-enjoy yung mga bunga kung ikaw mismo ay lupaypay na, di ba? So make sure na you also take care of yourself while building your fortune or while creating kung ano man tong ginagawa mo. Kumbaga, kung kailangan lang ng 4% sa trabahong yan, 4% lang ibigay mo. Huwag mo gawing 200% to the point na hindi mo na kaya. Okay? Yung tama lang, relax lang, everything will be fine. Empress card, the Queen of Wands. Okay, it's all about you trusting yourself na kung ano man tong ibibigay ko, kung ano man tong effort ko, okay to. You don't need to doubt yourself. You don't need to listen to other people na, hay, hala siya, nag-overtime siya ng hanggang 10 p.m. Dapat din ba ako mag-overtime para mapatunayan kung kaya ko? No. No? Yung kaya niya, hayaan mo siya. Pero ikaw, you will do the things na base sa'yo. Kung kaya mo or hindi. Okay? Huwag mong ibase sa iba yung parameters or standard na sineset nila for them. Ikaw, you enjoy what you're doing. Kapag feel good ka, okay lahat ng pinapangalagaan mo eh. Pero kapag nararatel ka or napapressure ka o parang feeling mo you need to give more, doon ka lalong nahihirapan.
Kaya ngayon sabi dito, relax, enjoy the moment kasi kayang-kaya mo naman siyang malikha in your best way, in your unique perspective and also in your unique passion para dyan. Okay? So wag ka mag-aalala para sa bagay na yon. So, Gemini, since ito ay manifestation reading, ano po yung mga bagay na gusto mong i-manifest this month? I-comment mo na yan sa baba, isulat mo na yan, it will happen for you. Okay? In the area of your what's blocking, ano po yung humaharang kay Gemini para talagang matumbok mo na yung manifestation mo? You have the Four of Wands. Ramdam ko dito na medyo hindi stable yung iyong path patungo sa iyong goal. Meron kang tinutumbok na goal dito eh. Maaring ito yung tinatapos mo, kine-create mo, o pilit mong binubuo. Pero minsan nawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili na kaya ko ba? Gagawin ko ba talaga to? Papanindigan ko ba? And here you are asking kung dapat ko bang i-push or kung malino ba sa akin ang daan patungo doon. Here, marami kang distraction. Marami kang iba't ibang bagay na ginagawa sa buhay mo kaya nalilihis ka doon sa main goal mo. Example, ang main goal mo ngayon ay makatapos sa isang review center halimbawa para makapasa na sa licensure. Marami kang kabarkada na parati kang niyayang uminom, lumabas, mag-shopping, magliwaliw, kaya nawawalan ka ng focus doon sa review center. Parang ganyan. So, tinatawag ka ngayon, Gemini, na yung spirit guides to focus on the goal. Do everything that you can para ma-reach itong finish line na ito. At huwag kang papayag na ma-distract. Sabi ko nga sa inyo, you need to have a clear vision ng gusto mong gawin para madali sa yung panindigan siya at umaksyon para ilaban yon hanggang maabot yung finish line. Ngayon, ang problema mo daw, kaya hindi mo ma-reach yung minamanifest mo, it's because kulang ka sa focus at kulang ka sa drive para puntahan siya. Okay? The Four of Wands, the Three of Pentacles. Yes, other people. Narinig ko dito na pinapanghinaan ka sa mga tao sa paligid mo. Whether kaibigan, katrabaho, magulang, anak mo. Parang masyado silang nagbibigay sa iyo ng pressure para ma-meet mo yung dapat mong ma-meet, no? And they are giving you so much instructions na lalong nakakawala ng focus mo. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to really stand up for yourself. Speak. Sabi ko nga sa iyo, magsalita ka, speak up, no? Kung ano yung nilalaman ng puso mo, sabihin mo. Kung ano yung gusto mong makuha, sabihin mo. Kasi baka mamaya clueless pala sila sa gusto mong mangyari. Baka magkaiba kayo ng diskarte pagdating sa inyong finish line. So pag-usapan. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa, matuto kang maging matapang, and defend yourself. Nang sa ganon, alam mo kung ano yung mga dapat mong ayusin at ganon din sila sa'yo. Okay? Lahat naman daw ng bagay ay nadadaan sa matinong pag-uusap. Yun ang kailangan mong isipin this time, Gemini. So, Gemini, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Taga saan po kayo? In the area of what you need to do this time, meron po kayong the Magician card. Sabi dito, kumapit ka sa iyong kakayanan. Magaling ka, mahusay ka, marunong ka. Marami kang tools or experiences na pwedeng gamitin tungkol dyan sa problema mo. Kung inakala mong hindi mo kayang buuin, kung inakala mong nakakalungkot na, nakapagod na, wala akong tiwala sa aking sarili, maraming magagaling, maraming mga pakialamero, kaya nahihirapan kang tumbukin yung goal. Pero sabi dito, believe in yourself. If you do, kayang-kaya mong pagtagumpayan yung bagay na yan. Okay? Wala kang ibang gagawin kundi maniwala sa iyong sarili. You are the magician. You can manifest anything. Ito ay manifestation card. Pag lumalabas dito sa ating reading, ibig sabihin, malapit ka na sa manifestation mo. Kaya huwag mong haharangan ng iyong sarili sa pag-abot ng mga yan. Okay? Magician card, the Five of Wands. Yes, sa kabila ng mga obstacle, laban, kaaway, kalaban, mga taong nandadown sa'yo, mga taong nangmamaliit sa'yo, kayang-kaya mo silang labanan. Kayang-kaya mo silang sabayan. Kayang-kaya mo itong mapataob. Parang ganyan. Ang kailangan lang sa'yo, Gemini, fighting spirit to win this war or to win this battle. Tingnan mo, ikaw yung nasa pinakataas at malapit mo nang masungkit yung apoy.
yung apo yung pinaka-pinaglalabanan ninyong lahat. And ikaw, you have what it takes. Kaya, wag mo nang pagdudahan pa ang iyong sarili. Kayang-kaya mo ito. Okay? Kung iniisip mo, baka hindi ko magawa, magagawa mo. Baka mag-fail lang ako, hindi ka mag-fail. You can achieve your greatness kung meron ka lang fighting spirit to do so. Okay? Laban, 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 kaya mo yan. Sabi nga ng sex bomb, laban at huwag babawi. Okay? Ipanalo mo to hanggang dulo. Kitang-kita ko yung tagumpay mo dito. Okay? In the area of what you need to focus on, the moon card, mag-focus ka sa iyong faith, sa iyong intuition. No? Alam ng iyong spirit guides na matapang ka, malakas ka, mahusay ka, pero parati kang naantala sa tuwing may mga bagay na hindi ka sigurado or unclear. Well, normal naman yan dahil nga mahirap namang ilaban yung mga bagay na walang kasiguraduhan, hindi ba? Pero you need to understand na test lamang ito para sa'yo. Tinatest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ang kaya mong gawin para itulay yung bagay na gustong-gusto mong mangyari. No? So ano dapat gawin ni Gemini today? Move forward. Charge forward. Kahit malubak, kahit madilim, kahit hindi ka sure, kahit takot ka, pero if you know to yourself na gusto ko to at talagang desidido na ako, ilaban mo. Because soon, answers will come. You will know the truth and you will realize na, ay, buti pala nilaban ko. Ay, buti pala pinagtiyagaan ko. Because ito na yung bunga at naiintindihan ko na kung ano yung para sa akin. At some point, after watching this video, you will realize na, ay, kaya ko eh. Ay, magagawa ko eh. Achieve na achieve ko to eh. Pwede sa akin to eh. No? So kung ano man tong mga pinaglalabanan mo ngayon na hindi ka sigurado, na parang takot at takot ka, you will realize your power and you will have that courage para ilaban siya hanggang dulo. Moon card, the Six of Swords. Talagang sinasabihan ka dito na abante, 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 sulong, sulong. Huwag mong indahin, huwag mong tambayan yung takot, yung kaba, yung alinlangan. Dapat tayo mag-move forward. Movement is your power. Okay? Movement is your power. Hanggang gumagalaw ka dyan, hanggat umaabante ka dyan, hindi ka talo. Talo ka lang pag huminto ka na. Talo ka lang pag umatras ka. Doon ka talo. No? Sasabi dito, kapag meron kang mga hindi kasiguraduhan or malabo, continue fighting and move forward. And you will see the truth at the end of this. And you will realize na buti ginawa ko. Buti pinagsumikapan ko. Dahil nagets mo kung saan ka talaga balak dalhin ng kapalaran ni God, ni universe. Okay? In your what's coming in, meron kang choosing your path. All is possible. Yes. Sabi ko nga sa inyo, lahat posible, especially here with the Magician card. So, wag mong limitahan ng iyong sarili kasi kaya mo to. Okay? So, begin to trust yourself, begin to hope again, and begin to be a fighter now. Okay? In your what's coming in, meron kang the King of Cups. Sabi dito, ngayong buwan na ito, merong kapayapaan na papasok sa iyo eh. Na parang you feel so assured, you feel so secured, especially here na unti-unti mo na-realize na, okay, kahit hindi ko alam, kahit hindi ako sigurado, ilalaban ko. Merong nagdulot sa iyo ng kapayapaan nun eh. Na parang you are now able to trust yourself again. And you are now trusting God more than anybody else. Diba? Parang, God, bahala ka na. Bahala na si Batman. Parang ganyan. May nagdulot sa yung payapa yung ganon. No? Hindi mo nahahayaan na matrigger ka or ma-stress ka ng mga bagay sa paligid. You are now able to magtiwala sa mga bagay na nangyayari at alam mo na protektado ka. Sa ganong mindset, you will feel na everything will be fine, everything will work out for me, everything will be in favor of me. No? So yung mga words na yon, nagdudulot sa iyo to ng clarity, serenity, and also walang pagpuwersa at walang pagdududa. No? Ngayon, papasok sa buhay mo yung katahimikan, relaxation, and you are now trusting even more. Okay? King of Cups, the Ten of Swords. Ngayon, talagang makakalaya ka na sa kinalugmukan mo noon. Dati parang feeling mo, dapang-dapa ka eh, na parang hindi ka na makakabangon, akala mo forever ka na sa problemang yon, akala mo forever ka sa pagkadapa na yan, pero in reality, hindi, di ba? And lumalawak na yung isip mo, sabi mo, hindi eh, may bago pa eh.
may darating pa eh. Bumabalik yung kumpiyansa, bumabalik yung tiwala, bumabalik yung lakas ng loob at saka pananampalataya sa Diyos na, hindi, may darating pa sa akin. Hindi pa ito ang ending. Meron pang something more. So yung ganong mindset mo, tumitibay ka at lumalakas ulit yung gigil mo to gain new things. At yung tiwala na yan kay God, kay universe, nagdudulot ng kapayapaan na hindi ko kailangan matakot sa paparating. And I'm waiting for something better, something good, something beautiful for myself. Napakagandang manifestation yan para sa'yo. Okay? Claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang communication is the key. Sabi ko nga kanina, pag-usapan, hindi pwedeng hindi ka naimik, hindi pwedeng nanguhula lang sila, o kaya nag-i-infer lang sila sa kung anong dapat mong maramdaman o kung anong dapat mong gawin. Kung talagang gusto mong makuha yung gusto mo, kausapin mo, magsalita ka. Hanggat hindi ka nagkasalita, walang mangyayari. Okay? Especially here in your divine messages, your fate is changing. No? Umiikot na yung kapalaran mo in your favor this time. Ano ang dapat gawin ni Gemini? Maging sigurista. No? Ibig sabihin, dapat sa'yo mismo sigurado ka. Kahit malabo yung paligid. Kailangan within you, in your mind, in your soul, in your heart, sigurado ka sa mga gusto mo. Kasi pag ganon, madaling umikot ang kapalaran para sa'yo. Kasi alam mo na kung ano yung dapat mong habulin, kung ano yung dapat mong paglaanan ng oras, kung ano yung dapat mong asikasuhin. Wala ka ng pagkaligaw eh. Wala ka ng tagadalawang isip or paiba-iba ng gusto. Kasi you are very, very sure. Kaya importante dito, alam mo talaga gusto mo, alam mo yung ayaw mo, alam mo yung lalayuan mo, at alam mo yung para sa'yo, para ito'y patuloy na umikot parang pabor sa'yo. Okay? So, pinapayuhan ka rin dito, Gemini, to begin your action. Meron ka daw isang bagay na kailangan talagang aksyonan na or simulan, no? Para makita mo kung ano yung dulot sa yung magandang bagay. Okay? You have the Hermit card. Tama na yung pag-isolate. Tama na yung pagkukulong sa sarili or pagpigil sa'yo na maabot yung gusto mo. You've been searching for many, many times, no? Ang tagal mo naghintay, ang tagal mo naghanap. And minsan, marami kang mga pinalagpas sa pagkakataon, di ba? Marami kang mga fortune o kaya opportunity na pinalagpas kasi hindi ka sure kung talagang gusto mo yun or hindi. Now, sabi na yung spirit guides, panahon na para lumaya ka sa pagkakulong na yan at talagang kunin mo, puntahan mo, aksyonan mo yung mga bagay na gusto mo para yung kapalaran ay gumalaw na para sa'yo. Okay? Hanggat nakatambay ka dyan at nag-iisip ka parate at wala kang aksyon, walang mangyayari. Diba? So, you need to make a move, to make a decision para magsimula na yung swerte mo. Okay? In your fortune, you have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw pong tao sa buhay mo na medyo agresibo, matigas ang ulo. Nako, hayaan mo siya. Let go, wag mo hayaang sirain niya yung araw mo. Kaya hayaan mo yung mga taong ganyan. You also have Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Meron daw po kayong movement. Sabi ko nga sa inyo, movement is your power. May pagbiyahe or paglipat or transferring or change of mind. This travel or movement or transfer na ito, transition, ika nga, ay talagang magpapabago sa intuition mo, sa iyong mga naiisip, sa iyong pananaw sa buhay. So, you are now starting to have a character development or talagang pagbabago sa iyong mindset at saka sa pananaw mo sa buhay. Okay? You also have scissors, disappointment in some affair. Meron kang mga tao sa paligid mo na super disappointed ka. Maaring ito yon, yung mga coworker mo o kapatid mo or magulang mo. Maybe because they let you down pagdating sa mga milestone ninyo, pagdating sa goal ninyo. Sa panahon to para talagang pag-usapan, para alam kung ano yung mga dapat baguhin, dapat ayusin. Okay? You also have August o mga Gemini. Meron mo kayong special occasion pag August. Halimbawa, birthday ni kapatid, ni magulang, ni anak, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is definitely for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron daw po kayong milestone pagdating ng Agosto. Okay? In your fortune, meron kang the 5 of Wands. Sabi dito, panalo ka. 5-5 is all about change, no? Kung ano yung mahirap dati, ngayon kayang-kaya mo na siyang mapanalunan or kayang-kaya mo na siyang masolusyonan, no? Lahat ng struggle mo, away, gulo, conflict, talagang ikaw yung namayani,
Ikaw yung parang pumabor sa iyo yung outcome. Gano'n yung ibig kong sabihin. Parang yung resulta ay talagang ikaw ang nakakuha ng magandang parte. Okay? Kaya kung meron po sa inyo na dumadaan sa isang conflict or away or gulo, makakaasa ka na this time around, ending na yan, and you will now see the truth para alam mo kung paano siya ipanalo. Okay? Five of Wands, the Ten of Wands. Sabi dito, your hard work will pay off. Kung ano man itong mga pilit mong gustong ipanalo, pilit mong gustong mapagtagumpayan, it will happen for you. It will be given to you, no? So sulit lahat ng mga pinagdaanan mo. Kung ano man po itong ginagawa mo ngayon, kung ano man yung inaasikaso mo ngayon, makakaasa ka ng tagumpay sa lahat ng bigat na yan. And here you are, makakalaya ka na dun sa burden, dun sa bigat, sa kinikimkim, makakalagpas ka na dyan. Okay? Congrats po. In the area of your near future, meron kang the Page of Cups. Sa near future mo, sabi dito, may surprising, unexpected gift na ibibigay sa'yo. No? Ang tabayanan mo 11 days, 11 weeks, or 11 months after watching this video, mabubulaga ka sa isang malaking sorpresa na hindi mo akalaing darating para sa'yo. Nakita ko ang sorpresang ito ay nag-ugat sa isang magandang desisyon na hindi mo akalaing ito pala ang bunga at naghihintay siya para sa'yo. Okay? Page of Cups, the Page of Wands. Maaaring new job, new opportunity, new love life pwede din, or a new door para sa'yo. At hindi mo akalain na sa'yo binigay, sa'yo pinagkaloob, at hindi ka pa ready dito, no? Mahugulat ka na lang, baka tawagan ka at the middle of the night, or i-text ka bigla, or mapanood mo online, no? Itong opportunity ay talagang tailor-made para sa'yo, at wala kang ibang dapat gawin kundi i-accept siya, at maging excited ka sa mga paparating in the near future. Okay? Congrats po sa mga papasuking bagong pintuan. Exciting yan para sa'yo. In the area of your missing puzzle piece, ano po yung kulang na ingredient para talagang makuha mo na yung manifestation mo? The Ace of Wands. Confidence. Kulang ka rin sa matinong plano at matinong idea. Sabi dito, huwag kang matakot mag-try ng bago. Huwag kang matakot mag-diskarte ng mga bagong bagay na pwede mong i-apply sa buhay mo na maaaring makatulong sa'yo. Minsan, meron kang mga idea, meron kang mga plano, pero hindi mo tinutuloy kahit gaano pa siya kaganda dahil takot ka. You're takot ka sa responsibility, takot ka sa change, takot ka sa failure. Kaya parang feeling mo every time na meron kang idea or plano, hindi mo tinutuloy. Now, sabi ng yung spirit guides, maging confident ka naman sa iyong sarili. Pagkatiwalaan mo ang mga kaya mong gawin and always strive to make plans for something new. Yung mga makaluma mo daw idea, makalumang paraan, hindi na daw gagana yan this time. Kaya kailangan baguhin natin, i-update natin. We need to really improve, no? Parang Gemini 2.0 ka, kailangan makabago, kailangan binibisita mo kung outdated na ba, nang ma-make sure mo na yung mga makabagong swerte ay pumasok pa rin sa'yo. Okay? Ace of Wands, the Page of Swords. Sabi dito, kung meron kang alinlangan sa mga plano mo or idea mo, edi i-research mo. Tingnan mo mabuti kung doable ba siya, practical ba siya. Kung ang sagot ay yes, i-continue mo. No? Kung talagang meron kang mga pagdadalawang isip sa ginagawa mo, madali naman daw i-verify yan. Magtanong-tanong, magkonsulta ka sa mga tao sa paligid mo, o kaya internet research. And you will see kung kaya mo ba talaga siya or hindi. No? Ang katibayan ng iyong plano ay mag-uugat sa iyong malalimang pag-research sa kung paano mo siya gagawin. Kaya wag mo munang atrasan, halimbawa may plano ka or idea ka, kalkalin mo muna kung may matibay ba tong pundasyon para ituloy ko. Kung yes, go. Kung no, hanap pa tayo ng iba. Pero this time around, kailangan talaga makabago at talagang meron kang lakas ng loob na ituloy siya. Okay? Very important yan para sa'yo. So, Gemini, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Emperor card, the Two of Swords, and then the Eight of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, meron kang the Seven of Cups. Sa question mo, nahihirapan kang mag-decide. Very confused ka. So kung ano yung dapat kong piliin na landas, kung ano yung dapat kong piliin na option sa buhay. Ito ba o yun? Baka ito, baka yan. Minsan, meron ka ring urong sulong about something.
Your spirit guides are asking you to be brave this time. Maging wais, maging disiplinado. Kung nagadalawang isip ka, ilatag mo yung parehong plano sa dalawang magkaibang bagay para makita mo kung ano talaga yung swak para sa'yo. Okay? So be brave now. Merong mabilis na balitang darating tungkol sa question mo na yan. And minsan, baka mawalan ka ng choice but to take action or make a decision. Kaya panahon to really focus on what you truly want. Alamin mo sa puso mo kung ano ba talagang gusto ko para madali sa'yo makapag-decide. But now, be brave. Be brave kasi alam kong maganda to para sa'yo. 8 of Wands is a big indication of a right direction. Tamang landas ito, tamang ruta ito para sa'yo, kaya huwag ka daw matakot. Okay? Ngayon, pag alabin mo ang isip mo, alamin mo kung ano ba talaga malapit sa puso mo para makapag-decide ka na. At nangangailangan yan talaga naman ng tapang na pambihira. No? Narinig ko upuan na yan ngayon pag-usapan na kung kailangan mo itackle to sa iyong kapatid, sa magulang, sa lover mo, sa best friend mo para mas dumami yung knowledge mo, para mas lumawak yung idea mo nang sa ganun makapag-come up ka na on the best solution or best choice. But nevertheless, this is a big indication na tama yung choice na gagawin mo this time. Okay? Basta maging matapang ka lang, everything will be fine. If your question is a yes or no, the answer is a big yes. Okay? Yes na yes po para sa inyo. So, Gemini, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Sana po yung nakaresonate ka. Ganoon din po sa inyong April manifestation and what to expect reading. Kung nakaresonate po kayo, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.